At nagbabalik ang Kavi TV, ang programang tumatalakay sa mga isyu tungkol sa pagbaha at kung paano natin ito maiiwasan. May naiwan tayong katanungan kanina, Engineer Frank, tungkol sa kung paano natin regarding sa pampublikong libingan sa Noveleta na matatamaan ng proyekto. So, paano po ba ito pangangasiwaan ng CIA FRIM? Maganda pong katanungan yan sapagkat sa aming mga challenges po ng DPWH sa implementasyon ng project na ito, isa po ito sa napakaselang bagay na maingat namang pinag-aralan at ipinapatupad ng proyekto. Meron po tayong tuloy-tuloy na koordinasyon sa una-una doon po sa nakakasakop na local government unit, ang Noveleta, kay Mayor Chua. So, tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa kanila. At ganun din po naman yung Local Interagency Committee, yung LIAC. Ito po yung napag-uusapan sa pamamagitan naman po ng pagdinig ng ating chairman ng LIAC na si Governor Remulla dati. Ang proseso po kasi sa pagtrato ng maselang bagay na ito ay pinapasukan ng ilang importanteng batas. Sapagkat ang alignment po ng project ay nag-traverse po doon sa section of existing graveyard ng public cemetery ng Noveleta and also section of private cemetery naman po yung La Memorial. So dalawang cemetery pong magkaiba ng kalagayan, isang pampubliko at isang pampribado, ang tinawid ng ating proyekto. Which are both sa jurisdiction po ng Noveleta. Meron na rin po tayong ginawang koordinasyon sa nagmamayari po ng La Memorial sa pamamagitan po ng nagmamayari si Mr. Domingo. At nasa finalization stage po doon sa mga appraisals natin, yung ating valuation. So, going back dito po sa public cemetery, meron pong 202 tombs ang natabaan natin, burial vaults. Alam niyo naman sa mga pampublikong cemetery, regardless of how many interred remains na nandun sa loob ng burial vaults, meron na po tayong ginawang koordinasyon sa LGU na kung saan ay magkakaroon po ng relokasyon para dito sa mga affected burial vaults. Magkakaroon po tayo dapat ng relocation burial site. However, hindi po ganun kadali yun sapagkat ang Department of Health o sa pamamagitan ng Municipal Health Office, MHO, meron po silang ini-issue kasi dito na exhumation permit. Yung pong exhumation ay yung pag-aalis ng bangkay doon sa kanyang kinalilimingan at yung proseso po ng pagtatransfer doon sa relocation burial site. So may permit po yan at may ilang po mahalagang dapat sunding proseso. Pero una sa lahat, siyempre kailangan po nakahanda kung saan sila ililipat. Ngayon po siyempre papasok na po doon yung mga grievances po kasi nga medyo rare yung ating kaso. Maraming nagsasabi na ngayon lang nila naranasan ang bagay na ito. Wherein some of them were saying that yun nga daw sementeryo ang final destination ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pero medyo nabulabog. Ngayon, meron kaming mga public consultation in order for us to hear yung mga grievances na ito. Well, luckily, ito pong recent public consultation na ginanap namin sa Noveleta, na dinaluhan din po ng mga taga-local government unit ng Noveleta. Ganun din po yung mga taga-legal ng DPWH because masyadong sensitibo yung ating pinag-uusapan.
uh, malugod po namin pinapaalam sa nakakarami na ang ating pong mga kababayan sa Noveleta na may nakalibing doon sa naapektuhang bahagi ay wala naman pong pagtutol. Ang nililinaw na lamang nila ay kung paano maililipat na maayos sa mabibigyan ng tamang relokasyon ang kanilang mga mahal sa buhay na nakalibing doon. At ano ang mga requirements at saan. So yan po ay mga bagay na sinagot po ng taga Legal Department ng DPWH. Sinagot po ng malinaw. Subalit may ilang requirements yung hinihingi. Na kung saan po nag-schedule kami ng parang visitation, site visit para maipakita sa kanila kung paano po ang mangyayaring sequence ng proseso. Pupuntahan muna namin by identification yung interred remains nila, yung nakalibing. Then, tuturo din po namin sa kanila kung saan naman natin ililipat ng maayos yung kanilang mga mahal na buhay na nakalibing doon. So, ganun po ang proseso. Meron po kasing replacement cost na pumapasok dito. Huwag po natin kakalimutan na hindi lamang po mga karaniwang pansyon o burial vault ang nandoon. Meron din po mga mausoleum which is siyempre po mas malaki po ang kosto nun, no? So, yung mga ganun po, pwedeng kumuha lang sila ng replacement cost, babayaran sila ng gobyerno base sa appraisal na ibibigay natin. Then, it will be their decision kung saan nila pwedeng ilipat yung kanilang mahal sa buhay. Because the project could not be able to replicate this structure. Ang kayang i-provide ng project ay yung mga condo type unit. So doon natin ililipat yung mga papayag, yung mga abandoned, or yung mga may unknown families. Yes. Because the project is very much in a hurry to settle this issue. Since this is one among the problem of right of way na nagiging nag-hamper doon sa implementation ng project. Hindi tayo makapagpatuloy. So, kahit maselan, tuloy-tuloy po ang Department of Public Works and Highways at kami naman mga consultant tayo ma-assist sa kanila sa patuloy pong pagresolba ng bagay na ito. Kung po na nabanggit ko kung makailan nga po may public consultation. Yes. So, nasa tamang proseso po tayo. Tinusunod natin yung mga batas na magbibigay po sa atin ng maayos na proseso. Wala po tayong babayulit na batas. Sumusunod din po tayo sa regulations ng Health Department dahil maselan po ito. Sabi po nung Municipal Health Officer, kapag daw po ang kinamatay ng isang tao ay due to contagious disease or yung communicable disease, 5 years bago mo siya mahukay doon. Pero kung hindi naman, immediately pwede mo hukayin or 3 years and below, walang problema. So, yun po, tinitingnan yung mga ganon. Marami po mga prosesong ganon. Makakaasa po yung mga kababayan nating taga-Cavite na maapektuhan ng prosesong ito na gagawin po natin ito ng tama at may respeto sa kanilang mahal sa buhay na nakalibing doon sa Noveleta Public Cemetery. Okay po. Maraming salamat po, Engineer Frank. At bilang panghuling tanong, ano po ang mga dapat asahan ng mga mamamayan ng Cavite kapag ganap nang nakumpleto ang CIA PRIM? Ang CIA PRIM po ay proyektong may dalang magandang balita sa ating mga mahal na kababayang naninirahan sa lowland areas ng Cavite
Sapagkat ito na po yung solusyon sa matagal po ninyong problema sa paulit-ulit na pagbaha tuwing tag-ulan na nagbibigay ng panganib sa inyong buhay at mga ari-arian. Ito pong proyektong ito ay magbibigay din po ng progresibong pag-unlad sa mga negosyo dito sa inyong lugar. Sapagkat kung ikukonsidera ninyo ang proximity ng Cavite sa Maynila, napakalapit na po. Dapat po, ito pong mga unang bahagi ng Cavite na ito, itong Kawit, Noveleta, at Imus. Lalo po dito po yung seat ng economic zone na kung saan po ay pinagsimulaan po ng proposals ng project na ito ng CIA BRIM. Ito po ay hindi nakatatakutan ng mga investors na mag-venture sa negosyo. Sapagkat wala na po yung pagbaha na nagiging sanhi ng pagbagsak ng kanilang mga negosyo. Maunlad na po ang Cavite, lalo pa pong uunlad ng Cavite kapag na-mitigate na po natin yung mga inundations na dinadanas. Lalo po yung pagpapaunlad ng lalo dito sa Cavite Economic Zone ng PESA. Maraming salamat po, Engineer Frank, sa inyong malinaw na paliwanag tungkol sa CIA FRIM at kung paano ito makakatulong sa ating lalawigan. Walang anuman po at nawa po ang aking mga naging paliwanag ay magdulot po ng kaliwanagan sa mga katanungang nasa isipan ng ating mga kababayang naapektuhan po ng proyekto. Inuulit ko po, ang proyekto po ay katuparan po ng inyong pangarap para sa flood-free Cavite. There you have it, Cavitizens. Stay tuned at samahan niyo pa rin kami sa susunod na episode na Cavi TV, ang inyong katuwang sa kahandaan at kaalaman para sa mas ligtas na Cavite.